Okay po ma'am. So ito na po Brother Brand Model Chariot. Ito po yung button start, then reverse, then up and down na needle, then cutter blade sa sinulid at speed control. So ituturo ko po sa inyo dyan ma'am para makita nyo po at may guide nyo po kung paano kayo magyan ng sinulid dito sa mismong sewing machine natin. So maraming salamat. Okay po ma'am. So ma'am, ito po ma'am yung sewing machine natin na Brother Brand Model Chariot. So ito po yung mga multiple stitches natin. Napakaganda po siya kasi po ma'am, makikita nyo po button-button lang po yung option ng select po pindutin. Pag umilaw, yun na po yung lalabas na design sa ating sewing machine. Dito naman po yung distance. Dito naman po yung wider. Okay? Then mayroon po nakalagay po dito. Na natin ipaliwanag po yan ma'am. Okay, so napakagandang sewing machine po yan ma'am and sir. Ma'am, ganito po pag maglalagay po tayo ng sinulid po ma'am. So ito po ma'am, ilagay natin ng sinulid. Tapos ilalagay po natin dyan. Okay? Then pagkatapos naman po, ano man po natin yan ma'am. Sundan nyo lang po yan ma'am. Ganyan lang po siya. Dire-diretso po siya dito, dito, saka dito at diretso na po sa may butas ng karayom po ma'am. Tapos ipapasok natin sa butas ng karayom po ma'am. Okay? Pasok natin sa butas ng karayom, yung sa ilalim naman po, ipapress natin yan para makuha po natin yan, ma'am. So, ganito lang po siya, ma'am. Iangat nyo lang po siya. Pag naiangat nyo po yan, ma'am, ito po yung bobbing natin, ma'am. Okay, tapos ilalagay po natin doon at may mahiwa na maliit po dyan. Sasabit po natin dyan at hawakan po natin yung sinulid natin ng galing sa karayom at ikutin natin yung handwheel na pa baba para makaya niya po yung sinulid. So, ayan po siya, ma'am. Then, papasok natin sa likod para ma-testing natin yung mga stitches ng ating sewing machine po, ma'am. So, ganyan lang po siya, ma'am. Then, ilalagay natin yung tela po natin. Ito po yung tela natin na sinubukan natin kanina. Okay? Kung gusto nyo po muna gumawa po ng button holder, ma'am, so ilalagay nyo po ito. Paano nyo po ilalagay? Pipindutin nyo po ito, ma'am. Tapos, ilalagay nyo po ito, ma'am. Ito po yung tansyahan. Dito nyo po ilalagay yung butonis na gusto nyo para mabuo nyo po siya. So, ito, tama-tama lang po ito sa butonis. So, ayan po siya, ma'am. Pagka may lagay po natin ng ganyan, ibababa po natin ito, ma'am. At dito naman po sa may dalawang parang may hiwa siya dito. Ito pong dalawa na to. Yan po natin ilalagay yung button holder guide. So, ayan po siya, ma'am. Then, maglalagay po tayo ng tela at gagawa na po tayo ng button holder. Okay? So, ganito po siya, ma'am. Yung paglagay sa button holder, ayan. Ikita nyo lang po siya na magkakaroon to ng green, ma'am. Okay. Pag nagkaroon po siya ng green, ipindutin nyo po yung gusto nyo pong button holder sa tatlo na to. So, ayan po siya. Okay, so ito tuldok nyo lang po. Gaganyan lang po yung needle sa baba. Then pipindutin nyo po yan, ma'am. So, siya na po yung gagawa ng button holder. Antayin nyo lang po matapos po yung button holder niya, ma'am. Kasi po, automatic na po siya nagagawa ng button holder. Pwede nyo po i-adjust itong speed control kung gusto nyo po medyo mabagal at medyo mabilis para po hindi po mabilis tumakbo yung sewing machine nyo po, ma'am. So, ayan na po siya, ma'am. I-check nyo lang po siya, ma'am. So, ayan na po siya, ma'am. Natapos na po. I-check natin. Itataas po natin ito at ilalagay po natin ito, ma'am. So, ito. I-check natin yung ginawa niyang button holder. So, ito na po siya, ma'am. Napaka-perfect po at napaka-solid. Back to back na po yan, ma'am. Okay? So, talaga pong solid po siya gumawa ng button holder po, ma'am. So, ganito lang po, ma'am, yung pagtanggal dito, ma'am. So, ayan po siya, ma'am. Gaganito po natin siya at ilalagay po natin ito. So, ayan po siya, ma'am. Okay? Ilalagay ko na po yung original na pressure foot ng ating sewing machine. Tapos ito rin ilalagay ko rin dito sa kanyang drawer. So ayan po siya, ma'am. Okay, so gagawa po tayo ng mga multiple stitches ng ating sewing machine. So ito po siya, ma'am. Ayan po yung mga ginawa ng ating stitches. So gagawa po tayo ng pang-aging natin, ma'am, para makita po natin kung gaano kaganda yung pang-aging ng ating sewing machine. So pipindutin po natin ito, ma'am. Pang-aging po yan na stitches or design. So ayan po siya, ma'am. Gagawin niya po yan, ma'am. Okay? So napaka-smooth po ng performance nito, mga ma'am and sir. Wala po siyang kaingay-ingay at napaka-solid at pwedeng-pwede na po ito sa pangmalakasan na panahi, mga ma'am and sir. Okay, so stop natin siya. Then kumuha naman po tayo ng another na pang-aging. So ito po siya. Ayan. Lahat po yan nagpapunction at gumagana po, ma'am. Kaya wala po kayong pangamba kung siya po ay darating sa inyo na sira dahil hindi po namin hinahayaan na yung sewing machine na ipapadala po namin is may cause, may defect, may issue or may damage. Talagang in good condition po siya, ma'am. Okay, so ito na po siya. Ipapakita ko po sa inyo yung ginawa niyang multiple stitches po, ma'am. So ito po siya, ma'am. Kikita niyo po yan. So ito naman po yung isang klase niya, ma'am. Okay, napaka-solid po siya.
Then gagawa naman po tayo ng straight line at saka zigzag po ng ating sewing machine. So okay, so ito po yung straight line niya at ito naman po yung distance. Pag umilaw po yan, pwede nyo po yan i-set sa masinsin or malalayo po ma'am. Okay? Pag naka-off naman po ito, normal na diretso lang po yung takbo niya ma'am. So ilalagay po natin siya sa walang ilaw para mayroon po tayong comparison kung gaano kalayo yung agwat ng dalawang stitches, yung may ilaw at yung walang ilaw po ma'am. Okay, so ito na po siya. I-check natin siya mga ma'am and sir, kung ano po naging resulta niya. So ayan po yung walang ilaw at ito naman po yung may ilaw. So ayan po siya, napaka-perfect at napaka-solid po siya ma'am. Okay? Then sa zigzag naman po tayo mga ma'am and sir. So ayan po yung zigzag natin. So wala pong ilaw yan. Hindi po natin in-adjust yung dalawa na walang ilaw. So ayan po yung unang ginawa natin. So pailawin muna natin ito mga ma'am and sir para makita po natin kung ano po yung differences nila sa may ilaw na at walang ilaw at may ilaw na dalawa. So pailawin natin yung dalawa para makita natin kung gaano po kalapad at kalalayo po. Yung differences, tatlo po yan mga ma'am and sir. Walang ilaw, may ilaw yung zigzag at may ilaw yung distance. So ito na po siya mga ma'am and sir. I-check natin ulit. Gusto ko po makita niyo po lahat yung perfect na design niya. Ito yung may ilaw na dalawa. Ito naman po yung walang ilaw sa gitna. At ito naman po yung walang ilaw lahat. So ayan po siya mga ma'am and sir. So another design naman po para last na po siya mga ma'am and sir. So ito naman yung kukunin natin yung pang-garterize po ng ating sewing machine. So ayan po siya. So ayan, napaka-solid na pang-garterize po yan. Para po yan sa mga stretchable na tela mga ma'am and sir. Okay? So napaka-solid po yan at napakagandang sewing machine po itong nagustuhan nyo at gusto nyo po makita yung full video nyo po. So ayan na po siya mga ma'am and sir. I-check natin kasi patapos na po siya. Subukan po natin ito kung anong ibig sabihin nito. At ito rin po kung anong ibig sabihin po niyan para may paliwanag ko po sa inyo. So ito na po siya mga ma'am and sir. Cutter po ito sa sinulid mga ma'am and sir. So ayan, napaka-solid po siya at napakaganda. So maraming salamat po sa iyo ma'am. God bless and more power po ma'am.